Yung kandidato natin mga kababayan sa pag-senador na si Mark Gamboa, yung vlogger po, minaliit, pinagtawanan, madaling sabi, binalatan po ni Banat Bay. May nag-share nito sa atin ngayon mga kababayan. Sabi ni Banat Bay, vlogger, influencer at TikToker, kakandidato, tatakbo na rin ako. Kasi sinong pumipigil sa'yo? Tumakbo ka rin. Yung isa pa kasing vlogger at negosyante na rin po, si Rosmar, at may isa pang party list, tatakbo na rin mga kababayan sa local position. Diyan sa Maynila, si Mocha Oson nga po na alaga niya, tumakbong party list sana, natalo. Ngayon, tumatakbo as City Councilor ng Maynila under Action Demokratiko ni Isko Moreno. So, social media vlogger baga si Mocha. So, anong problema mo kung si Mark Gamboa tumakbong senador? Di ba? Si Diwata nga, tumatakbo as party list ngayon, vendors party list. Kaya pala umiikot-ikot si Diwata mga kababayan kasi fourth nominee siya bilang vendor sa party list. Sabi rito sa report ng ng ABS-CBN, look, social media personality Deo Balbuena, known as Diwata, files papers as fourth nominee of the vendors party list group seeking to represent vendors causes. Qualified naman po. Kaya nga po sa batas, ang qualification ng mga kandidato hindi po sinusukat sa educational attainment. Able to read and write nga, pwede na sa pagkapangulo. At may mga senador tayo at naging presidente, hindi nga nakagraduate. Si Erap, naging senador, naging mayor, naging senador, naging vice president, naging presidente, bumalik sa pagka-mayor, natalo ni Isko. O diba? Bakit ganun ang batas? Hindi po sinusukat sa educational attainment. Ang rason yan mga kababayan, para bigyan po ng equal opportunity ang ating mga mamamayang Pilipino na makapagpili ng gusto nilang leader. Tama po, na sa tingin nila makakatulong. Itong si Mark Gamboa mga kababayan, minamaliit ni Banat Bay, i-graduate po siya ng Ateneo. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung credentials ni Mark Gamboa. But before we discuss all this issues sa politika po, kasi ngayon yung pangalawang araw, marami na rin po yung mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Dito ng ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan.
O ito po si Banat Bay, binabakbakan po si Mark Gamboa. Pero yung ganyang klaseng para maging boss ordinary. Pinagtatawanan niya. Politiko, aga mo na bulok. Ang aga mong kirain ng sistema. Mga kababayan, ako po ay tatakbo para maging boses ng netizen. Ayop, pusangin na niya. Sorry. Pinagtatawanan si Mark, si Mark Gamboa. Sa solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami na frustrated sa parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ine-elect, pero hindi naman ang hugas, space. Kung isipin mga kababayan, mas qualified pa ito si Mark Gamboa mga kababayan na tatakbong senador kaysa kay Ipe. Ba't hindi mo banatan si Philip Salvador na tatakbong senador? Tinignan ko nga po yung biography niya mga kababayan ni Ipe. Wala man lang nakalagay kung saan nagtapos. Elementary, high school, or college o nakagraduate siya. Lahat ang nakalagay sa biography niya mga kababayan dito sa sinesearch natin. Yung kanyang experience mga kababayan sa pelikula. Pero tatakbong senador ng PDP. Wala kang sinasabi laban kay Ipe kasi kaalyado ninyo. Pero dito kay Mark Gamboa, graduate ng Ateneo, kausap ko kanina, sabi ko, ano ba yung kasi nakita ko sa profile mo, Atenista ka. Ano ikako yung tinapos mo para dapat malaman din ng ating mga kababayan? Yung tinapos pala po ni Mark Gamboa mga kababayan, Bachelor of Arts in Development Studies. It is a course mga kababayan na ino-offer dyan sa Ateneo na ang focus po ay nation building. So kwalipikado po sa educational training. Ito pong si Mark Gamboa na isang vlogger. Ikumpara mo naman kay Ipe. Yung makapag-eskwela ka nga lang sa Ateneo ay maipagmamalaki mo na, di ba? Di ka man dyan basta makapasok sa Ateneo kung di ka magaling. Kaya karamihan sa mga nagtapos, mga kababayan sa Ateneo, magagaling sila. Then other than siya nag-graduate mga kababayan, this time pala, isa siyang negosyante. Other than nakilala natin siya sa pagbabloging, di ba? Sa Models of Manila. Yun ang kanyang channel mga kababayan sa YouTube. Negosyante pala ito. Kako, ano yung negosyo mo? Nasa cosmetic business anya kami. Nationwide cosmetic business. At owner anya kami ng resort. May-ari sila ng resort sa Pampanga. So malabo mga kababayan na itong si Mark Gamboa ay isang nuisance candidate o pagulo lang. He has that capability to launch a nationwide campaign bilang isang senador mga kababayan. And he has a degree mga kababayan in development studies sa Ateneo. So kung si Ipe man lang, si Mark Gamboa na po, mas magaling pa to mga kababayan kaysa kay Robin Padilla. Ginawa ngang top notcher si Robin Padilla bilang senador. Mas magaling pa yata ito mga kababayan kay Bong Revilla at saka kay Lito Lapid or kay Manny Pacquiao. Nilait-lait po ni Banat Bay. Na-insecure siguro si Banat Bay kasi naunahan siya. File ka na rin ng candidacy hanggang October 8 pa man, di ba? Basta't kwalipikado mga kababayan sa batas, pwede kang tumakbo at bahala na yung ating mga mamamayang Pilipino kung sino ang kanilang iluluklok. Yun ang rason po, that is the wisdom ng batas na hindi naglagay ng mataas na educational attainment na dapat graduate ka. Able to read and write nga lang po ang presidente. This is to give opportunity to everyone to lead a country. Anyway, democracy po tayo. Tayo yung pipili kung sinong leader ang ating pipiliin po. Kaya tingnan ninyo, ngayon mga kababayan, sabi ng Commission on Election, hindi nila titingnan yung poverty.
Hindi nila yon. Hindi magiging base yung poverty or status sa buhay para ang isang nag-file ng kandidatura, mga kababayan, ma-disqualify. Yan ang sabi ng COMELEC ngayon. Kasi tingnan ninyo, sabi ko nga, yung mga senador natin na mga trapo, galing sa mga elite families, pari-parihas po na mga apelyido, galing sa pari-parihong pamilya, nakakasawa na rin po. Wala nang bago. Traditional po mga trapo, traditional politicians. Bakit hindi tayo mag-inject pa isa-isa ng mga fresh minds, new names in politics? Tama po? Para naman mabago po ang takbo ng ating bansa. Tingin ko, na-insecure itong si Banatbay kasi feeling nito ni Banatbay, sikat siya, dikit siya sa dating Pangulong Digong, pinagkakatiwalaan siya, pero siya nga, hindi tumakbo. Pero itong si Mark Gamboa, tumakbo. Di tumakbo ka rin. Di ba? Tatatlo yung kandidato ng PDP sa pagkasenador. O may time pa hanggang October 8. Di mag-file ka ng kandidatura. Di ba? Feeling mo siguro, mas magaling ka kaysa kay Mark Gamboa, masikat ka sa kanya, di tumakbo ka kasi walang nagbabawal po sa pagtakbo. Di ba? Basta't kwalipikado ka based sa qualifications na ibinigay ng itinakda ng Commission on Elections. At tayong mga botante ang pipili kung sino yung gusto natin iboto during the election. O di ba? Pinakinggan ko itong si Mark Gamboa. Sabi ko maganda't may nakaisip na ang isang vlogger, mga kababayan, ay mag-intensyong maglingkod para matulungan yung mga online sellers. Kasi ito na po yung this is the new economy, emerging economy, digital economy po, na po tayo. Ito yung gusto niyang tutukan, mga kababayan. In from the mainstream politicians natin, the traditional politicians, palibasa matatanda na sila at wala mang training sa ganito. Kaya yung mga legislations nila, mga kababayan, wala nang bago. Yung mga dati lang po, pakinggan natin yung banat ni Banatbay. Hindi naman Tama naman yan. Tama naman pala. Marami na talaga nabibwisit. Kaya nga dapat, the focus is not to run, but to educate the people. O di ikaw na mag-educate sa mga tao. Di ba? Kaya lang, yung mga topics mo po, lahat lang tungkol kay Kibuloy, saka kay Digong. Wala man napupulot yung mga mamamayang Filipinong matinong kwento. Nandun lang kayo sa pag-defend sa inyong amo na merwisyo sa ating bansa. Bakit gusto mong magdikta dito sa kapwa mo vlogger na gusto na tumakbong senador? Kung ayaw mo sa kanya, di wag mo nang iboto. Wag mo iboto. Di ba? Ako nga, ang napipili ko pa lang, mga kababayan, sa pagkasenador, 2 pangalan pa lang, si DILG Secretary Benhur Abalos, saka ito si Mark Gamboa. Yung ibang mga nasa slate ng administration, pinag-iisipan ko pa. Tama? Kasi kung ibabalik natin si Manny Pacquiao, tama na yon kay Manny Pacquiao. Sabi ko nga, binoto ng mga Pilipino si Manny Pacquiao kasi pambansang kamo, just to give honor to Manny Pacquiao na nagbigay din ng karangalan sa ating bansa. So nabigyan na natin siya ng karangalan. Okay na yon. Ibigay naman natin sa iba. Si Lito Lapid, pabalik-balik na po dyan. Ibigay natin sa iba. Si Pia Cayetano, anti-Marcos man yan. So pili na lang tayo ng ibang pangalan. Yung mga Villar, sila-sila na lang. Mayayaman na din niya sila, mga kababayan. At siyempre, pag mayaman, nandun din yung kanilang mga legislations sa papabor sa kanilang mga interes. Kaya importante po na may balance tayo. Tama po, mga kababayan? At sa totoo lang, mas marami ka pang makakausap. Ay, sandali, may viewers ka ba? Oo, may viewers ka naman. Mas marami ka pang matuturuan kung ikaw ay magpo-focus sa pagbablog instead of tatakbo kang bilang senador.
Kasi iisipin ng tao, sintu-sintu ka, tumakbo kang biglaan ng senador. Pag inisip natin nila yung mawawalan ka lalo ng viewers. So, ininsulto niya, mga kababayan, ang isang Mark Gamboa na siguro hindi man niya kilala personal, na isang negosyante pala to. Ang business niya po, cosmetics, nationwide. At other than that, resort owner po siya. Si Banat Bay po, manager man lang po siya ni Mocha ng mga dancers. O, di ba? So, by comparison, mga kababayan, mas okay pa yung pagkabuhay ni yung status po sa buhay ni Mark Gamboa. Mas kwalipikado pa to kaysa kay Philip Salvador. But anyway, mga kababayan, opinion man lang niya yon. Kanya-kanyang opinion. Kanya-kanya tayong paniwala. And sabi ko nga po, mga kababayan, kay Mark, nang makausap natin kanina, kahit ikaw ininsulto, minaliit, binanatan, that is, still publicity on your part. Nakatulong pa rin si Banat Bay. Di ba? Good publicity, bad publicity is still publicity, mga kababayan. So lalo na mako-curious yung mga tao, bakit niya binabanatan yun si Mark Gamboa ni Banat Bay? Tumakbuan niya lang na, nag-file lang na gusto rin mag-senador, binanata na. Ayan tuloy, di lalo siyang nakilala. Maayos naman po ang mga programa po na gustong isulong. Gusto ko yung kanyang yung kanyang agenda po. Kaya sabi ko, tulungan kita. 12 man yung ating mga senador na mananalo, na iboboto, o di isama kita dito sa 12. And in fact, ako, iwan ko kung makapili ako ng 12 candidates for senator. Kasi marami sa mga tumatakbo ngayon. Hindi ko man gusto po. Baka nga mga 6 lang ang mapili natin na mga kandidato sa pagkasenador. Yan po, si Mark Gamboa, mga kababayan, isang vlogger, negosyante, and resort owner po. I'm running for senator sa 2025 elections. Gusto ko pong maging boses ng mga vloggers, online sellers, at mga freelancers sa Senado. Kasi ang pakiramdam po ng marami po maganda sa mga po ang agenda niya ay hindi sila napapakinggan, hindi sila naririnig, nagsisinungaling sa kanila, niloloko sila, ginagamit sila. So gusto po nating maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi, na makikinig po sa mga hinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda at maayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami nang frustrated sa politika natin. Parang paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ine-elect, pero hindi naman sila, wala namang nagbabago sa buhay nila. So gusto natin iparamdam doon sa mga ordinaryo. Pari-parehas na mga pangalan, pabalik-balik sa Senado. Walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Ang mga programa po natin, gusto nating bigyan ng dagdag kapital yung pong mga online sellers, dagdag very good. Kapasidad, dagdag tulong para po sa mga content creators, para sa mga freelancers, mas diba? mabilis na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. O kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabahong ito sa online ang makakatulong para new economy siya, mga kababayan. Emerging economy, digital economy. At the same time, gusto din po dapat matutukan talaga siya. Isang 24/7 na opisina na lalabanan po ang fake news. Okay? Magmo-monitor, pwedeng i-report sa kanila, tapos po, i-call out po nila, ipa-flag nila. Pwede nilang i-report sa Facebook, sa YouTube, o di kaya sa NBI. Kasi po, sa ngayon po, wala pong natatakbuhan, wala pong pwedeng pagsumbungan pag po may mga fake news. Kunyari, namatay si ganito, na-aksidente si ganon. So, kailangan po merong opisina para po sa fake news. Tama po. Yung presidente natin, biktima ng fake news eh. Deep fake. Yung pulburon video. Tapos ngayon may video na naman daw na ipapalabas sila. Mga brightest na students natin na makapasok po sa technology sector. May video na naman daw si Inday. Sabi nung nagpa-press con si Inday. So somebody, mga kababayan, dapat may tututok po dito sa legislation at tutulong sa emerging economy natin, digital economy.
Sa totoo lang, kaya nagustuhan ko siya. Alam ba ninyo mga kababayan na ako mismo, because of online business namin, alam na ninyo ang result mga kababayan. So naging mabilis yung pag-grow ng aming negosyo. And we have now our gym business na ina-advertise nga. Ina-advertise ko palagi. Ang akala ng iba, nagyayabang ako. Kailangan i-promote natin yung negosyo. Di ba? Yung mga multinational companies po, nagbabayad sila ng milyon-milyon sa television, sa radio, sa mga newspapers, sa social media, para makilala yung kanilang mga produkto, mga advertisements nila. Pagkatapos tayo, may negosyo tayo mga kababayan, hindi natin ipopromote dito na mayroon naman tayo na platform. We have channels on YouTube and on Facebook. Ito na po ang bagong sistema ng hanap buhay. Kailangan hindi tayo mapag-iwanan mga kababayan sa mabilis na pag-unlad ng technology and ways of doing business. Nakita ninyo, kahit nga dito sa amin po, yung mainstream media halos nangagkalugi na po. Umina yung negosyo ng mainstream media because of the social media. Yung iba, mga kababayan, hindi pa marunong kung paano gamitin yung social media. Ayan tuloy, sabi ni Mark, nagagamit sa kung ano-anong bagay yung social media. Imbes sa pagpaasenso sa buhay, nagamit sa pag-spread ng fake news, tulad ng ginagawa ng mga nausog vloggers. So, imbis makatulong po sa ating bansa, nakasama pa. Tama pa? O ngayon, sabi ko kanina, si Diwata po, nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy bilang party list nominee. Pang-apat, fourth nominee ng vendors party list. Pag may mga ganito po, nakikita na nating umaasenso. Alam naman natin yung pinagmulan po ni Diwata. Tayo po natutuwa. Yung iba naiinggit, tulad ni Banat Bay, nainggit kay may ganun talaga pong mga tao. Ayaw na nakikita yung kapwa niya na umaangat. Gustong durugin kaagad po si Mark Gamboa. Ginagamit lang daw ito ni Mark Gamboa mga kababayan na pag-file niya para dumami yung mga followers. Di naman kung dumami yung followers at nagustuhan ng mga mamamayang Pilipino itong si Mark Gamboa. Anong problema mo doon? Ang importante doon, makatulong siya sa ating mga kababayan. Tama? Parang yung narinig ko, bawalan niya ang pag-asenso, magagalit na niya yung kapitbahay. Sa Pilipinas daw, bawal yang umasenso kasi magagalit yung kapitbahay. Parang si Banat Bay, bawal umasenso ang isang Mark Gamboa na maging senador. Magagalit siya. Gayahin mo na lang, Banat Bay. Sabi mo, di ka kandidato rin ako. Kumandidato ka. Sinong pumipigil sa'yo? Itatatlo na lang yung kandidato ng PDP Laban. Di sumumpa ka na. O, di pang-apat ka na. O, di ba? Anong problema mo? Yan tatakbo rin daw siya. Mag-file ka na. Naunahan ka ni Mark. O, di ba? Ako nga din, nabigla. Bigla ko na lang nakita mga kababayan si Mark. Nag-upload ng kanyang video. Project Senador. Inang mapanood ko, sabi ko, maganda to na gustong mangyari ni Mark. I-message ko nga at mag-volunteer ako para ikampanya. Yun ang pumasok sa isip ko. Iba man itong si Banat Bay. Imbis tumulong, kasi kapwa niya vlogger, ayun, binalatan si Mark Gamboa. Pakinggan natin. Magaling na kongresista, magaling na councilor, magaling na mayor. Educate the people. Ikaw na yung mag-educate. Kasi kandidato siya. Gusto niya magkandidato. Gamitin mo yung lingwahe ng masang Pilipino. Ikaw yung mag-educate. Tapos i-educate mo sila. Paano ba tayo bumoto ng tama? Ikaw na.
Si Mark Gamboa, gusto niya na other than na vlogger siya, gusto niyang maging senador. Kanya-kanyang hilig yan. Pangarap niya na maging senador at maglingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. At kwalipikado naman siya. Graduate ng Ateneo, Bachelor of Arts, and Bachelor of Arts in Development Studies. Ang focus ng kursong ganyan po, nation building. O di ba, akma sa kanyang training. Hayaan natin siya na tumakbo. Tama pa? O ngayon, pakinggan natin mga kababayan si Diwata. Kahanga-anga itong si Diwata, mga kababayan. Sabi ko nga, nang inaapi ito ng mga enforcers dyan sa Manila, gustong ipasara. Sabi ko, imbes tulungan ninyo si Diwata kasi dati nakatira ito sa ilalim ng tulay. Butit nagsusumikap yung tao. Nagtitinda-tinda siya kung ano-anong pinasok nito. Nagmodel-model sa GMA. Nabugbog pa. Alam na ninyo yung istorya niya kasi ang daming interview sa kanya. And vlogger's creation po siya. Sumikat yung Diwata Overload, Diwata Paris Overload, dahil po in-interview siya ng mga kasama ko na vloggers dyan sa Maynila, yung mga tinatawag na Ensamada vloggers. Nakasama ko sa Palasyo Malacanang na binansagan ni Marlic ang mga Ensamada vloggers. Yan ang kasama ni Diwata ngayon. Si Alvin TV, marami. Tingnan ninyo, mga kababayan, dumaloy sa kanya kasi mabuti yung kanyang kalooban, mga kababayan. Hindi siya nainggit. Natutuwa siya sa mga taong umaasenso. O tingnan ninyo, naging magnet siya ng blessings. Imagine si Rosmar, binigyan siya ng bahay, may nagbigay na company, mga kababayan, ng brand yung sasakyan, kung ano-ano pa, pera. Nakita ninyo, pag mabuti yung loob ng isang tao, naging magnet siya ng blessings. In this time, mga kababayan, can you imagine ang isang Diwata, malamang maging congressman? O, di ba? Na ang isusulong niyang agenda, yung agenda ng mga vendors. Gusto niyang tulungan yung kanyang uri. So maganda po, mga kababayan, kaysa naman yung mga party list groups na sakit sa ulo ng ating gobyerno. Alam na ninyo kung ano mga party list group ang sakit sa ulo ng ating gobyerno. So kung yun man lang, vendors party list na lang po. Di ba? Nang objective po ay paunlarin ang buhay ng ating mga ordinary vendors. O di ba? Si Mark Gamboa gustong tumakbong senador at tumatakbong senador para paunlarin ang buhay ng mga online vendors. Online sellers po, online vendors sila. Ito naman po, yung mga street vendors. Di ba maganda? Kaya sinusupport din ito ni Mark Gamboa, si Diwata. Ayan po. May picture silang dalawa. Senador Mark Gamboa and Diwata, sabi diyan. Second day ng filing, nandito ulit tayo sa Manila Hotel. This time, as a vlogger naman. Nice to see Diwata running as fourth nominee daw ng vendors party list. More power sa ating mga content creators. O di ba? Si Banat Bay, imbes na matuwa, kasi kapwa niya vlogger si Mark Gamboa, siniraan ang siniraan, ininsulto pa. Hindi maganda ang ganyang ugali po. Ang ganyang ugali, yung tinatawag na crab mentality, utak talangka. Tama pa? Ayaw makita yung kapwa niya na umaasenso. Masamang pag-uugali ang ganyan. Pakinggan natin si Diwata. O, di ba? Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Paris. Nandito po kami para mag-file galing po ng ito sa Rappler pala. Para po sa Pindor Party List. At isa po ako sa mga nominado. So, maraming salamat po. At magandang hapon ulit sa ating lahat. So ayan, ang Pindor Party List po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi
wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses at maninindang Pilipino. O, di ba maganda ang agenda niya? Sa buong Pilipinas po. So, ako po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng Bindor Party List. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa Medjanoy, no? Sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Plapler. Clarification lang, sir. Pang-ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang-ilang nominee po kayo ng Diwata Paris? Vendor po ba o vendors po? Vendors Party List po kami. Vendors Party. At pang-ilang nominee po? Pang-apat po. Pang-apat po ako. Pang-apat. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng Bindor Party List ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. O, di ba? So, maganda. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan maganda mas po. Hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. O, di ba? Ano ba po? Meron pa magtatanong? Ang mga ganitong party list yung dapat na sinusupport mga kababayan. Kasi, hapon, Diwata. Sino yung first three nominees? Dali lang. Ayan, yung first three nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Siya yung sikat, Kasi, siyempre. alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung voluntary para umakyat. Siya kasi po nagpo-promote niyan. Kasi vendor siya talaga. At siya yung kilala. Vendors part, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga panalita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika nga. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Maganda. Okay, meron po pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Hi sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyong hahatiin yung oras ninyo? Let's say for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na magaling siya sa management. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kita ninyo, ano po ang may common sense siya ngayon na gab ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyo pong party list group? Siyempre magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko din yung tindahan ko. Correct. So, yun. Tama. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Okay, thank you, Net. May question pa siya sa likod. Yung pork barrel mga kababayan, laking tulong na yon na pwedeng ibigay na kapital sa mga cooperatives. Milyon-milyon yon yung pork barrel. Dito po sa party list and sa
Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Noong nakilala ko po si Vendor Party List, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ito lang yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Thank you. Inaapi kasi siya po, mga kababayan, doon sa pwesto niya dati. Gustong ipasara. Sabi ko nga, imbis tulungan ninyo at maging speaker siya para maging inspirasyon ng mga vendor, gustong ipasara. Yes, first time po. Ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na bumoto para sa vendors party list? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors, para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific bill? Yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. At susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. So parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung iba sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin na hindi naman dapat yung basta na lang kukunin yung mga paninda, di ba, kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba niya inutang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Okay, thank you. Last question, please. Sige ha. Yung nasa dulo na girl. Papas lang po ng microphone. Question lang po, paano nyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging fourth nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po akong sumama kasi last year ko pa silang nakilala, tapos yun nga napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino ba po? Sir, isang question lang. Can you tell us ng background lang po ng vendors party list? Kailan po siya finorm? Ayan, yung vendor party list po, Samahan ng Maninindang Pilipino. Nag-umpisa ito noong June 24, 2022. Tapos na-registered namin ito noong January 10, 2024. So, yun, doon po nabuo ang samahan namin. Ang mga miyembro nito ay street vendors, tapos yung mga nagtitinda sa palengke. Tapos mayroon din naman member kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat yung bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan nila na hindi sila literal na nagtitinda. So pero ang advocacy is para makatulong sa bawat maninindang Pilipino. Thank you po. Thank you po. Sir, di ba? Ito mga ganitong party list, mga kababayan, na talagang ang isinusulong yung interes ng common tao. Ito yung dapat na sinusupport natin, na may mga pangarap silang umangat sa buhay. Di ba? At nandyan sa kanila yung determination na matupad yung kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Kaya saludo tayo, mga kababayan, dito kay Diwata sa mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Isa siyang magandang halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na ng mga ordinaryong tao, mga mahirap, na pag may pangarap ka sa buhay at nandun ang iyong determinasyon, makakamit mo ang iyong mga pangarap. Maniwala ka lang at kailangan yung pagsisipag po. At siyempre, lakas ng loob. No guts, no glory po. Tama?
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.